Bayan Pakinggan dito sa Boses ng Katotohanan. There is no monopoly of the road. Ika nga, no? Walang may-ari ng kalsada. Lahat tayo may karapatang gumamit ng kalsada. Kahit pulis ka pa or ordinaryong mamamayan, hindi ka pwedeng maghari-harian sa kalsada. Mga kapulisan na tila hari kung gumamit ng kalsada ay sinermon ang inabot kay Colonel Busita at sa kanilang mga superior. Mali nga ba talaga dito ang driver ng jeepney or sadyang abusado sa kapangyarihan talaga ang mga pulis na ito? Hindi naman lahat ng mga pulis ay ganito, ngunit nasasayang yung mga efforts ng mga matitinong pulis na nababahiran ng nalalamatan ng masamang imahe dahil sa mga ginagawa ng mga pulis na ganito. Kaya ating panoorin mga kaboses paano inaksyonan ni Colonel Busita ang pangyayaring ito. Maikling kwento, anong nangyari? Sige. Bago po ako, kaya po ako huminto doon sir bago magkanto. Kasi pinagbigyan ko yung sa kaliwa para ko kakanan. Okay. Habang nasa harap ko pa siya, yung pakanan, sabi niya, sir, baka pwede ito po si sir. Nakasibilyan po siya, nakasingle motor. Sabi niya, sir, baka pwede pong mabanti na po kayo. Sabi niya sa'yo? Sir, paano po ako banti? May sasakyan pa po sa harap ko. Pinagbigyan ko lang. Sabi ko, sir, baka pwede, ikaw na lang po mabanti, nakasingle motor na po kayo. Ah, ganun pala, sige. Mabanti po siya. Pagdating ko po sa stoplight, sa harap po ng station, pinaharang po ako doon sa dalawang enforcer. Anong sabi ng enforcer? Sabi ng enforcer, sir, pinahold po kayo ni sir. Pero ba't po sir, ano pong violation ko? Ay, hindi ko alam sir kasi pinahold lang po kayo sir. Hindi ko pa kilala yan sir. Hindi ko po alam yan sir. Hindi ko po kilala. Tapos, maya, pumasok na sa station, tumakbo po siya paloob. Tapos lumabas po si sir. Kinuha po yung lisensya ko. Binigay ko na po. Hindi pala enforcer. Mga driver at mga tsuper, makinig din kayo ha. Nagkamaliman dito ang pulis, ay may mali din ang tsuper na ito. Hindi ko man nilalahat ano. Pero mga drivers, makinig kayo. Lalo na sa mga jeepney at mga pampublikong mga sasakyan. Hindi man lahat sa inyo ay ganito, pero marami din sa inyo ang mga pasaway sa kalsada. Kung magsasakay at magbababa kayo ng mga pasahero, akala nyo pagmamay-ari nyo rin ang mga kalsada. Simpleng paglugar ng tama ang mga sasakyan na dinadrive nyo ay hindi nyo magawa. Wala kayong pakialam minsan ng iba sa inyo kung may nakasunod na mga sasakyan sa likod ninyo. Kung may sumita sa inyo tulad ng ganito, ay kunyari kayo pa ang kawawa. Lagyan din natin ang mga sarili natin ng disiplina, lalo na kung magmamaniho tayo ng ating mga sasakyan sa gitna ng kalsada. Tingnan nyo, nag-iinit tuloy ang ulo ng pulis na ito ay nakagawa rin ng mali. Kaya sa mga driver dyan, napasaway sa kalsada, kaway-kaway sa inyo at sana'y magbago na kayo. Sir, ang kumuha ng lisensya? Hindi po, po. Tapos binigay ko po. Pagbigay ko po sa kanya, sabi niya, bumaba ka, mag-usap kayo sa loob. Sabi ng enforcer, umabanti ka, tumabi ka doon, tabi mo yung jeep mo. Tapos pumasok ka doon kasi mag-usap kayo sa loob. May pasahero ka ba noong time na yun? Meron po sir. Mga ilan? Siguro mga 10 sir. O anong nangyari sa pasahero? Yung si babaan po, nagalit po, nagreklamo yung isang babae. Ba't yung pagharangan niya naghanap buhay lang yung tao, lang anong babanggay niya sa harap niya. O sige. Noong time na yun, totoo, nakasibilyan ka. Opo sir. Anong parang nakikita mong hindi totoo sa sinasabi niya? Doon sa pangyayari doon sa kanto? Apo sir. Bali ang lang doon sir, yung SUV sir na puti na pumasok sir doon, nasa likod niya. Bali nagpupusinahan sir nasa likod. Ngayon sir, si SUV, inner ring sir, umelo, pasok sir ng tank sir, ng AC sir. Bali, ngayon sir, nagpupusinahan sir nasa likod. Kaya ako sir, nakamotor. Tinanong ko lang sir, kasi pulis nga rin sir,
tinapatan ko sir yan. Ano, boss, baka pwede i-apati mo doon sa unahan. Kasi sir, maluwag naman sir, may harap sir. So, ang ibig mo sabihin, obstruction siya. Opo sir. Tapos, pumunta ka doon sa may checkpoint. Opo sir, sir. In other words, nag-advance ka. Opo sir. Tama. Sino nakausap mo? Police o enforcer? Pati sir, tinawag ko sir yung enforcer sir. Okay. Ngayon, Anong sir, instruction mo sa enforcer? tinuro ko sir yung jeep na sabi ko, Paul. Ngayon sir, kung nandun na, ayaw mo sir ibigay ni sir yung license niya sa enforcer. Kaya sir, pumasok mo sir ako sir ng PCB sir. Hindi pwedeng mag-apprehend yung traffic enforcer against him kasi hindi naman niya nasaksihan. Hindi rin siya pwedeng mag-ticket. Klaro yon. Kapatid, anong nagtulak sa'yo at kinumpiskan mo siya ng lisensya? Bali ang nangyari po, yung dalawang enforcer, bali hindi niya pinibigay ko. Ngayon yung dalawang kong kasama, lumapit ko. Bali hindi lang po yung police na lumapit sa kanya. So, ibig sabihin, ayaw niyang ibigay yung lisensya niya doon sa dalawang traffic enforcer. Bali humingi lang po ng assistance sa akin. Hiningi mo yung lisensya niya. Hiningi na po ng dalawang kong kasama, sir. O, sige. Hindi lang po ako yung lumapit na. O, sige. Ibinigay niya doon sa police. Sabi ko, pinakiusapan ko dyan, ibigay mo na para doon na may mag-usap. O, sige. Taumbayan Kung inabot ang Pakinggan lisensya, dito sa Kapatid, Boses ng pakiusapan. Katotohanan. ito public service. Ulitin ko, kanino mo inabot ang lisensya? 100% po kasi. Uy, na ba? O bakit sinasabi mong yung dalawang pulis ang nag-receive ng lisensya? Wala po sinabi. May una na dalawa. Ulitin ko, sino ang pinag-abutan niya ng lisensya? Ikaw o ibang pulis? Ako po, sir. Period. Pagkatanggap mo ng lisensya niya, anong ginawa mo? Ako po kay Arman. Sino Arman? Yung polis po na unang lumapit sa kanya. Inabot mo. Tapos, senior ka kay Arman. Kasi siya po yung desk officer. Anong ginawa ni Arman? Siya na po yung nag-ticket siguro. Imagine, inabot mo yung lisensya niya. Ang sayo, siguro. Tinigita ka, hindi? Hindi po. Anong pilyado ni Sa pagkakaalam mo, ano pang nangyari? Sige. Nung ano po, nung binigay ko na po sa kanya, kasi Kanino? Kay po, naiwan na po ako sa harap. Kasi meron po kaming standby point doon sa harap. Hindi, kasi may itinuturo ka pang iba eh. Ikakat ko doon. Sa pagkakaalam mo, pagkalipas noon, nasaan yung lisensya? Kay Sir po. Kay sa Okay. kanya ko po inabot. Nasaan ang lisensya ni driver? Nasa kanya na po. Sir, dala po sir namin. Nino? Dala po sir namin, nandito po sir. Huwag yung isang lisensya lang, alangan uusungin ninyo. Andito po sir sa harap sir. Baka sir mawala sir. Public service lang to. Hindi ito trabaho ng congressman. Kailan mo nahawakan yung lisensya na yan? Pati kanina sir, napapunta sir dito. Kanino mo natanggap yung lisensya? Kay sir. Kay Sergeant. Kasi gawa po sir ng mag-ahag nga sir. Kasi ang... O, kapatid na Iyas. Tatlo na ang iimbestigahan mo, ha? Yeah, sir. Katulad ng nabanggit ko, Dep, pasensya na, Sabado ngayon eh. Hindi sir, yun talaga. Ay, tsaka kasalanan mo, nagpulis ka eh. Kasi kung hindi ka nagpulis, hindi kita maabala. Ako naman, hindi na ako pulis, hindi naman to trabaho ng congressman. Pinagpapatuloy ko lang yung advocacy ko. Para baka maligaw kayo ng kaisipan, hindi ito trabaho ng congressman. At advocacy lamang itong ginagawa ko. Taumbayan Okay. Pakinggan Kaya dito sa tinitingnan ko, ako Boses ng 100% tiniyak ko, Katotohanan. brother, fair ako. Kaya ni-request ko yung attention ni Deputy at ni Colonel Salibio ng IAS para medyo may idea ka na ano pa yung nangyari. Una, brothers, i-assume natin talagang may traffic violation. Hindi ko na tatanungin kung saan pa nangyari. I-assume na lang natin may traffic violation siya. Pero yung pagkumpiska ng polis natin na hindi nag-issue ng ticket at ibinasi lamang sa kwento, hindi acceptable yun. Granting
ipagpalagay may traffic violation siya, mali ang ginawa ng ating kapatid na pulis. Kayong tatlo. Yung humawak ng lisensya, pare-pareho yun may sablay. Ngayon, siyempre, wala ako sa posisyon para magsintensya sa inyo. Kaya ni-request ko yung attention ni Colonel Salibio ng IAS, Internal Affairs Service. Ang mandato ng Internal Affairs Service, alam naman natin, di ba? Pag may sablay ang pulis, sila ang mag-iimbestiga. Pag nakita nila na talagang may probable cause, na talagang may mali, kayo ang nagre-rekomenda para mabigyan ng administrative sanction o parusa. Di ba? Kaya kayo ay pagtitiwala ko sa IAS, kapatid. Sabi na sir, ipunin namin sa license yung complainant sir. Iimbestigahan nyo. At correct me if I'm wrong. Yes sir. Sa ganitong case, kahit umatras siya, Ayun sir. hindi ground Yes, sir. para i-atras mo ang Kaso, sir. administrative Case sir. case Yes. against police. Tama ba ako? Yes, tama niyo sir. Kahit may affidavit of assistance yung Oo. complainant, tuloy pa yung kaso sir. Ito naman kapatid, kaya ko inaaksyonan para yung mali na ginagawa natin maitama. Kasi lumang estilo na yon na brusko ang pulis. Isa lang pinapakiusap ko sa inyo. Ito administrative case. Gusto lang nating itama. No? At kung magkaroon ng recommendation, may makita talaga ang IAS na may mali kayo, mapaparusahan kayo. Pinakamahina niyan, kung hindi ako nagkakamali, 2-month suspension. Yes sir. Sa 2-month suspension, kung hindi ako nagkakamali, more than 100,000 pesos lagas sa inyong dalawa. Ako, dati rin pulis, nagka-problema na rin ako, kaya lang absulto, dahil siyempre sometimes hindi naiwasan yung complaints eh. Yes. Dapat marunong tayong tumanggap ng mali. Bayan pakinggan dito sa Boses ng Katotohanan. Para wag na ninyong maulit at wag nang gagayahin ng iba. Kasi kung may traffic violation siya, alam mo bang pwede mong gawin bilang pulis? Wala kang panikit eh, ano? Meron po sir. Nasaan? Bale, hindi ko sir, pwede tikitan sir kasi bilis na ako. Meron Deputize ka ba, di ba? po sir. Ganito na lang sanang ginawa mo. Pinicturan mo, nag-video ka. Tapos nireport mo sa LTO. Bali, Para mag-i-issue ng show cause order ang LTO, no? Yes sir. Iimbestigahan. Pag na-imbestigahan, nakita ng LTO may pagkakasala siya sa batas trapiko, LTO ang kakastigo sa kanya. Hindi kayo. sir, Yes. pinapareview ko sir yung CCTV. CCTV. Kapatid, wag ka na humirit. Sinasabi ko nga, ipagpalagay may violation siya, mali yung ginawa ninyo. Kinumpiskahan ninyo ng lisensya, hindi ninyo inisyuhan ng ticket. At kahit naman inisyuhan ng ticket, hindi pa rin. Why? Hindi naman nila nasaksihan yung traffic violation. Kaya nga sa ganun sitwasyon, ang gusto ninyo, totoong public service, binidyo mo, pinicture mo, sulat ka sa LTO. Tapos, ang gagawin ng LTO, iimbitahan siya. Pag inimbitahan siya, makikita ng LTO, iyo, may paglabag ka nga. Ikaw ay papatawa naman ng ganitong parusa. So, going back, iimbestigahan kayo ng IAS, Yes sir. bibigay ka ng statement, walang dagdag, walang bawas, simple lang. Pag kayo ay naparusahan, tanggapin ninyo. Ang intention lang natin, Dep, brother, Yes sir. sa panahon natin, may correct na. Kasi ang sama ng impression ng publiko sa pulis, brusko, mayabang, abusado. Kaya itinatag ang IAS para i-address yung ganitong problema. Friendly warning ha. Huwag niyong pe-personalin to ha. Kasi pag pinersonal ninyo, hindi ibig sabihin na nanakot ako. Lalaki ang problema natin.
May pamilya ka. Meron. Ilan anak mo? Wala pa sir. Sige, ikaw kapatid. Ilan anak mo? Taumbayan Pakigan dito sa Boses ng Katutuhan. Katutuhan itong driver na to ay kayo, parehong pulis. Kung ano man maging resulta, tanggapin natin. Ang importante, matuto tayo, wag nang maulit at wag tayong gayahan ng iba. Ulitin ko kahit may violation siya, may mali kayo. Kinumpis ka ninyo ang lisensya. Nasaan ang lisensya niya? Andito na sir. Nasaan? Kapatid. Yun na lang na-receive namin sir. Kailan mo na-receive yan? Kanina lang po sa umaga. Kanino mo na-receive? Kay Sergeant Ipinasa kay sa'yo. Ano yan po sir? Kay Sergeant mo nakuha. Ako sa kasi dadal niya sir namin dito para sa matern officer sa driver sir. Kanina mo lang nakuha ito. Kanina ko lang sa pinuha sir. Ibabalik ko ito kasi Ordinansa lang naman sir. illegal yung pagkakumpiska ninyo. Dep, witness kayo. No? Salamat po, sir. May gusto kang sabihin? Ako naman sir, wala naman sir akong sa manalog sa ibang tao sir. Ang sa akin lang sir, yung mayayos lang sir. May nagmayayos lang sir. Yun lang sir. Ay, alam mo, ang ganda ng intention eh, ano? Ano? Ang ganda ng intention mo, ang problema, mali ang ginawa mo. Kapatid, hindi ko siya pinagtatanggol. As sinasabi ko nga, sa harap ni Deputy at ni Colonel Saribio, ipagpalagay, may violation siya, may nasabi siyang masama, hindi yon katwiran para gagawa din kayo ng mali at hindi naaayon sa batas. Deputy, baka naman ako masyadong, baka nagiging bias ako. May tatanong lang ako sa iyong isa. Ipagpalagay na mali siya, may nasabi siyang mali. Tama ba na kumpiskahan ng lisensya na hindi nag-issue man lang ng ticket o hindi man lang na-imbestigan? Sa palagay mo lang, without bias, mga bata mo ito eh. Hindi, ibig sabihin nagkamali siya, gagawin din ninyo ang mali. Kasi, brothers, public servants tayo eh. Huwag nating i-shortcut. Kaya nga nagkakaproblema eh. Colonel Salibio, ipagpalagay mali siya o may nasabi siyang mali. Tama bang kumpiska ng lisensya na hindi nag-issue ng ticket? Unang-una sir, during the time pala na sinita siya sir at sinasabi meron siyang violation, dapat indicate na sir. At yung gaya ng sinabi ng ating deputy sir, yung ginawa ng mga polis natin, kung kinumpis na mo ang lisensya, tigitan mo dapat. At ngayon sir, sabi nga nila, alam ko, kasi sa bago tayo magharap sir, kinausap ko na rin sila. Ang sinasabi nila, meron silang ginawa ticket na ordinansa. At nung time na ginawa nila yung lisensya, binabalik sa tinitikitan siya, is hindi niya tinanggap yung ticket, tama ba? Bali, ano sir, kinukuha lang sir yung libro. Pero hindi sir yung namin kasi. Bali, kinukuha lang sir yung libro. Alam mo, hindi ako kahapon pinanganak eh. Loud and clear kasi eh. Yung kwento-kwento na inisyo ng ticket, hindi, ano yun eh. Hindi, kumbaga, pag inaral mo lahat, yung pangyayari, Colonel Salibio, alibay na lang yun eh. Alibay. At saka kung sasabihin yung bini-issue ng ticket dun sa checkpoint, mali na yun eh. Kasi dito nangyari sa sinasabing nasita eh. Yes, yes. Umapante pa sir, may yung... At kung deputize ka ng lokal na pamahalaan, may paniket ka, pulis ka pa rin. Nakasibilyan ka nga lang. Oh. Pero dahil nakikita mong may violation siya, isang man ticket. Ilagay mong violation. Deputize ka eh. O tapos, pag nag-contest, o di i-decision ng board o ng police o ng concerned party sa lokal na pamahalaan. Anyway, na natin pahabain. So, dapat maging lesson ito sa atin. Ikaw kapatid, anong parang may gusto kang sabihin? Ang nagbigay ng kapangyarihan sa LTO na mag-issue ng lisensya ay batas. At batas din yung naging authority para siya ibigyan ng lisensya. Kaya kahit sino sa atin dito, hindi pwedeng magkumpiska ng lisensya sa sino man. Taumbayan Pakigan dito sa Boses ng Katutuhan. Sa batas, kung
mag-i-issue tayo ng corresponding ticket. Okay? Yes, bahala ka na dito. Yes, sir. Ang gagawin na lang namin, sir, kung okay kay Kuya, sir, pupunan namin siya ng salaysay. Bigyan niya sa amin yung kanyang pangalan, address, tapos telephone number. Kung available ka, sir, kung okay lang sa'yo, kung pwede ka ngayong araw, or kung okay, Sabado ngayon, Lunes, sa opisina namin, para po na salaysay. Yes ka rin, Yes, sir. brother. Ito, sir, si ano, sir, yung aming investigador. Magaling to eh. Yes, sir. Marami na kaso sa hinawakan sa'yo, sir. Ilan ang police na in-endorse ko sa'yo? Noong time ko, sir, siguro, sir, mga 6 na yata, ano, sir. O, di ba? Yes, sir. O, pang ilan to? Ngayon, sir, padalo pa lang ngayong taon, sir. Dahil pa lang ngayong taon. Tanggapin nyo na nagkamali kayo. Wala namang perfectong tao. Di ba? Saan kita na kasama, brother? Parang familiar ka sa akin. Saan po ako galing sa NCR? Nag-lecture na yun ako sa... Nag-NCR ka ba? Saan? Bigutan ko sa nangyari. Galing. Northwest ako. Nag-northern ka. Taga saan ka? Taga rito. Sa Tondo po lang. Ba't nandito ka? Nagtupat ko kong nilito sa... Kayo ba yung aglipat? Yung localization po. Alam mo yung aglipat? Ha? Localization. Pero alam mo yung aglipat? Yan yung mga pulis na nalipat noong panahon ni General Aglipay. Kaya Aglipat Group. So ang pamilya mo nasa NCR. Nandito na po kasi yung pamilya. O sige, saan mo gusto ma-assign? Sa NCR o dito? Masaya ka na dito? Mas masarap ang buhay sa probinsya, ano? O, tingin ko naman sa'yo, nakangiti ka. Ang misis mo, kapitan niya. Pangasinan. Ikaw, probinsya mo. Bali, may polisiya po kami, pero Manila talaga ako naman. Manila boy. Ibang buhay sa Manila, ano? O, di ba? Yung sistema sa Manila, wag niyong dadalahin dito, ha? No? Alam mo naman yun, eh. Hindi ko na i-detalye, ano? O, ikaw, first time mo ma-assign dito? Dito na po talaga ako. Alam nyo, kitang-kita sa mukha nyo, mababait kayong pulis, eh. Kaya lang, sometimes, ano, Yes, sir. kahit mabait ka, sumablay ka, sorry ka. Administrative case naman ito. Ako, hingi ako ng paumanhin sa inyo kasi aktibo kong binabantayan ang mga motorista. Isa lang naman ang gusto natin, eh. Colonel Saribio, yung may, hindi ko kayo, paglilinaw, ha, hindi ko kayo binabawalang manghuli at magkastigo ng motorista, ha. At sasabihin ko sa inyo, kahit kamag-anak ko, kaibigan ko, basta may mali, tuluyan ninyo. Ha? Ang gusto lang kasi natin, magkaroon ng pagbabago, gumanda ang pagtingin ng publiko sa kapulisan. Oh, huwag na kayo malungkot. At least hindi naman ito drug-related case. Tama, sir. No? Kasi pag drug, natawa si Deputy, kapag drug-related case, hindi tayo dito mag-uusap. Doon tayo sa Kongreso. At pag yun na-establish na guilty kayo, dismiss from the service. Kaya huwag na kayo malungkot. Ha? Kung ano man ang kakahinat na ng investigation ni Colonel Saribio. Taumbayan pakinggan dito sa Boses ng Katotohanan. One thing for sure, darating din ang araw, magre-retero din kayo. Para pag nag-retero din kayo, yung inyong kapamilya hindi na mabibiktima ng maling practice ng ibang pulis. Ayos pa? O, kamayan mo. Walang persona lang. Wala sa mga lang. Alam, sir, kamay ko. Kaliwa na lang, sir. Bakit hindi ka nakipagkamay? Hindi, sir. Kaliwa, sir. Maga, sir. Maga. Eh, tama yung kanan para makaganti ka. Pisilin mo. Kaliwa na lang, sir. Pare-pareho tayong Pilipino. Wala tayong iba intention dito kundi yung mali may tama. Noong mga nagdaang taon na kayo maliliit pa, ang tingin ng publiko sa pulis, iba, ngitian lang. Tinatawag, nadinig mo ba yung dati ang tawag sa mga kapitan? Teniente. Pare, Teniente! Kapi ka muna! Dati ganun. Ibabalik natin.
At kayo naman, hindi ko naman sinisisi kasi nga, lahat naman tayo nagkakamali. Kami, ni Major Lacaste at ni Colonel Salibio, hindi kami pwedeng magyabang na, oy, mas matikas kami sa inyo. Kasi tayo, lahat nagkakamali. Tanggapin natin yun. Okay? Partner, salamat. Salamat. Pakisabi sa misis mo, pasensya ha. Hindi ako kopya, sir, bago patunayan. Kasi lang pumunta. Oo nga, at nandiyan naman, may witness ka. No? Ito, pinakiusapan ko pa. May commitment sa anak niya. Ay sabi ko, brother, public service muna. Kasi Sabado ngayon, Lunes, yung weekdays, mahirap akong magka-oras. Kaya in advance, tumawag ako kay Major Lacaste. Saan ka ba na? Layo ah. Brother, kalitakot ka talaga mga tol. Okay. Sige, thank you. Sir, si ano naman dito. Parang muna sa list, sir. Sama ko na siya sa officer niya. Tama, para hindi ka na masyadong maabala. Doon na po. Sunod ka na lang. Okay. Sige. Okay, brother. Sige po, sir. Let's go. Bahala na si Iyas. Yes, sir. Tol, kumusta? Ito, sir. Kababayan, sir. Quezon ka. Putang gala. Huwag mo sabihin taga-Quezon ka, baka isipin ng iba, bias ka. No? Sabi ni Colonel Salibio, taga-Quezon din siya. Sabi ko, huwag kang maingay, baka isipin ng iba, bias ka. No? Sumusuporta sa advocacy naman, sir. Pakisabi kay Hepe, ha? Hindi na kayo nag-lunch yun. Huwag na, at may lakad pa ako. Uwi pa ako ng Quezon. No, naka one way dyan. Ba, pumasok one way, ano? Bakit? Ha? Tapang Weekend, sir. Weekend. Pag weekend pala. Kasi wala namang munisipyo. Taga-Amos pala. Yes, sir. Sama ka na kaya na. Salamat sa oras. Thank you, sir. Thank you, sir. Brother, magaling ka naman eh. Ikaw nang bahala. Yes, sir. Basta without bias. Yes, sir. No. Huwag mo nang alamin na taga-Quezon to. Baka isipin mo bias. Kumusta na kayo? Ha? Ayaw ko. Bakit? Hindi, huwag na. Sorry. May kausap ako eh. Ha? Ano ang pangalan mo? Ba't nag-iba? Hindi naman. Kaya pala Bayan ganito ang tingin sa akin. Pakinggan dito sa Boses ng Katotohanan. Sundalo pa ako. Bakit mas magandang anon? Ha? Tanda na. Hindi. Kaya pala tawan-tawa eh, no? Kaibigan ko ang tatay nito. Napakagaling na sundalo. Kaya lang nasa langit na, ano? Diba? Si kuya mo pala, ano nang ranggo? Senior sir. Senior, so ba't ang bagal? Ano sir eh? Hindi ba dapat general na siya? Mahina sir ang slot sa kanila sir. Sorry, kasi may lakad pa kami sa Quezon. Ha? O sige, dali. Diba? Sige. Isa-isa lang para mahal ang bayad, ha? Thanks po. Yan na rin cellphone, ma'am. O, Rosie, dito. O, ito yung pinakamalakas na pulis sa akin, ha? Dep, papalam ko sa'yo. Napakalakas dito sa akin dahil nung tatay niya, napakabait, ha? Mabait din, sir. Mabait ba? Napakabait din, sir. Ba't na? Parang malisyoso yung ito. Sige. Sige. Okay po. Thumbs up, sir. Thumbs up. Thank you po, sir. Thank you po ulit, sir. Kunin mo yung... Benji, ibigay mo yung personal number ko dito. Napakabait nung tatay niyan eh.
Thank you, sir. Congrats po. Okay, sige. Picture kami ni Deputy. Tama na yung sir. Para sa group nila. Oh, group. Join ka. Para mahalo. Oh, join ka na rin kayo. Sige na. Brother, join ka na rin. Okay lang. O yan, sama ka. Yan. O ito, walang pamumuliti ka. Thumbs up. Nice, sir. Thank you very much. Quezon ka pala. Ay, ganda. David, taga ang single married. Single mom, sir. Bakit may mom? Ano yung David? Sa ex mo? Sa'yo? Di taga Region 3 ka? Pampanga, sir. O, kita mo, manghuhula talaga ako, ano? No? Sabi ko nahulaan ko ano? Yes, sir. Huwag kang malungkot, hindi ka nag-iisa. Di ba? Ang kailangan, ilan anak mo? Lalaki, babae. Bantayan mong mabuti. Nasaan ang anak mo? Nagalaga po yung mama. Nasa mama mo. O di swerte mo, buhay pa ang mama mo. Mahalin mong mabuti ang mama mo. Buhay pa ang mama mo. O yan, gustong mapaiyak ni Rosie. Kasi nung si Rosie bata, papasawa yan. Kaya pag naalala niya yung mama niya, parang napapaiyak siya. Kaya ikaw, habang buhay si mama mo, Taumbayan Pakinggan dito sa Boses ng Katutuhan. Mag-isa ka lang anak. Buhay pa ang father mo. Last year. So, nasaan ang mama mo? Sa probinsya? Kapampangan ka? Bulacan. Masaya ka na sa Cavite? Gusto mo na dito? Talaga? O di, okay, wala kang problema. Alagaan mo nga mabuti ito. Medyo spoiled. Nag-alaga, sir. Marites yun Marites yun bigyan mo ng counting consideration kasi single mom. Yes, sir. No. Hindi ko naman sinasabing maging spoiled siya sa'yo. Counting consideration lang. Yes, sir. No, wag mo na mga abusuhin. Ikaw, Rosie, ilang anak mo? Isa lang. Huwag mo sabing single mom ka rin. Ano? Totoo? Marami yata Kasi single mom, sir. bakit ang daming single mom sa pulis? Siguro mababagsik kayo sa mister nyo. Huwag nyo tatuing kriminal ang mister nyo. Di bale, hindi kayo nag-iisa. Alam mo, para lang maging matatag ka, isa lang pagtitiwalaan mo. Catholic? Dating daan. Ngayon? Hindi na. O, dapat kayo, vibes kayo Kasi pating ano. Magkamukha ang kapalaran nyo Guhit ng palad. O, sige. Huwag kayong malungkot. Ganyan talaga ang buhay, ha? Ano ka? Single ka rin? Neng, ha? Huwag malungkot. Thank you po, sir. Sige. Salamat na lang sa pagkain, ha? Yes, sir. Opo, sir. At may lakad pa kami sa Quezon Province. Okay? Yes, sir. Ingat po. Ingat. Nakuha mo yung number ko. Sige. Thank you, sir. Salamat. Thank you, sir. Again, sir. Maraming salamat.